Mabuhay! Sawadika! Annyeonghaseyo! Konnichiwa! This is your Unika! Ayan na! O, ganyan. Hey! Ito ang cute! Ayan na! Influencer yan! So, ayan. Hi guys. Commentary to ng 17 right here. So, nakauwi na ako. Nakaligo na rin ako. Grabe, sobrang init kanina sa stadium. Tapos walang hangin. Mainit siya. Tapos malagkit pero dry. Ganun yung feeling. So, ayun na nga. Ano bang mga... Ay! Hindi. Doon mata sa ticket selling. So, una, nag-ticket selling, diba? Membership, tas UB, tas saka yung Gen Sale. Na-secure ko yung ticket ng Karat membership sa tulong ng friend ko. Kasi ilang beses na ako na-kick out sa website. Pero yung friend ko, hindi siya na-kick out. So, ayun. Siya nag-secure ng ticket ko, si Elisha. Tapos, ang na-secure niyang ticket sa akin is mid 2. Yun na lang kasi lumalabas. Wait lang, kunin ko. Yun na lang kasi yung lumalabas dun sa website. Nakakaloka. Mid 2 na. Mid 2. Tapos nag-isa na lang siyang lumabas. Tapos pagka-click niya, refresh. Tapos yun na. Pasok agad. So, ayun siya. Tapos, so, ang nakuha ko is mid 2, row 2, section 232. So, kung nakaharap ako sa stage, nasa left side ako. Ayan. Kung sa point of view ng Sebong, nasa right side nila ako. Tapos, okay na, nasecure ko naman na yung ticket. So, may ticket na ako. Nakapunta na ako today. Nung first day, ang daming rumors na ang daming naging problema sa bleachers, sa pila, na late sila nakapasok. Tapos, basta ang daming kung anik-anik. Pero kanina, nung pumunta ako, mga 12, nandun na ako nandun na ako sa Philippine Arena. Tapos, hinatid pa ako ng tatay ko sa may security check kasi sabi ko kung meron nang papatanggal sa bag ko, at least nandun siya, pwede ko ibigay muna sa kanya. Ibigay na lang sa kanya. So, pagdaan ko dun, pinayagan nila yung tubigan ko, which is ito. So, ito is yung tubigan na inalaw ng LNPH dati. Ito, yung water bag. Pwede rin siya doon sa Applewood. Na kahit may laman siya, malulusot mo siya, mapapasok mo siya. Ang hindi ko lang naipasok ay Skyflakes. Kita ni ate yung Skyflakes sa bag ko. Sabi niya, ay ma'am, may bawat yung Skyflakes, bawal po yan. Sabi niya, iwan mo na lang dito. Sabi ko, hindi po, nandun po yung tatay ko, ibabalik ko po sa kanya. So yun, binalik ko sa tatay ko yung Skyflakes. Tapos after nun, hindi, nakalusot na ako sa security. Nung time na to, wala pang pila sa bleachers na security. After nun, diretso na yun yung ticket verifications, kanila, pipilasin nila. Tapos, bibigyan kanila nito. Ito yung souvenir card sa 17 right here. Yung print niya, hindi siya super duper solid yung pagkakaprint niya. I mean, mas kaya pa mag-print ng carats ng mas magandang ganito. Pero yun, okay lang. Tapos ito, oh my god, nagtulo. Nabaza. Wait lang, nabasa, babe. So, kanina, kasabay nung pag-ticket verification, ganyan, pagpasok, meron silang inabot na banner. Ito, always by 17 side. Ito. Tapos, please raise this banner during group photo time. Ayan. Akala ko lahat ng attendees makakatanggap nito. Pero yung friend ko na mas late sa akin pumasok ng ilang minuto lang, wala nang na-receive na ganito. So, limited lang pala talaga siya. So, yun. So, hindi lahat ng attendees is merong ganitong banner. Parang first time ko lang makapunta ng concert na hindi lahat ng fan may ganitong banner. Kasi usually, ito na yung remembrance ng fans pag nagko-concert. Ito na yung pinaka, take home. Automatic. Pero yun, nagulat ako na hindi lahat meron ito. Tapos next ay, ayun, after na namin dun sa ticket verification, nabigyan na sa akin yung souvenir card, yung banner. Next na Karat Zone. Pag-akyat ko, yun ang malala yung pila. Grabe, ilang S yung nabuo na namin dun sa Karat Zone. Medyo mabilis naman siya, pero ang init, betek araw. Kasi alas 12 eh. So, ayun. So, Karat Zone, bawal pala sa Karat Zone yung screenshot ng membership. Kaya buti na lang na-download ko yung offline kasi wala talaga akong signal. Hindi gumagana yung data ko. Pero ayun. Nakapunta ako sa Karat Zone. So, sa Karat Zone, ang kailangan mo lang is yung membership mo, ID for verification, tsaka ticket mo. Then, yun, ang nag-pull si ate girl. Hindi ako yung kumuha dun. Pero ang nakuha ko ay si June. Grabe, ano talaga. Magnet talaga ako ni June. Ayan. So, ayan. Ayun yung Karat Zone
experience ko naman. Mahaba yung pila niya. Tapos, medyo mabilis. Pag nagpasok ng Karat Zone, grabe, parang nagwawala yung mga tao gusto makipag-trade. So, ayun. Ang daming gusto makipag-trade ng Karats kanina. Hanggang pag-uwian, may gusto pa rin mga makipag-trade eh. Pero yun, hindi ako mahilig makipag-trade kaya hindi ako nakikipag-trade. Then next na, after ko dun sa Karat Zone, pumila na ako kaagad sa merch booth. Pero ang nangyari sa merch booth is naabutan kami na cut-off. So, ang last na ako, tas yung last person na Chinese, si ate girl, siya na yung nasa likuran ko. So, parang second to the last ako, ganyan. So, tas after nun, sa likod namin, dalawa ng staff ng Applewood. Pero, ang daming nagagalit na ibang Karats kasi parang ang nilalaban nila is hanggang mamaya pa naman yung merch booth, bakit bigla nagkakaroon ng cut-off? Hindi nyo kami nalang hayaan pumila. Tapos, kung wala nang matira doon, di kami na mag-decide, pero at least nakapila kami. Pero, parang nilalaban ng mga staff, tsaka nung mga security na, hindi nga nag-cut-off nga, sinabihan kami na mag-cut-off kami ng merch booth kasi nga nagkakaubusan na ng merch ganyan. Pero still, nasa pila pa din kami. So, sa pila na yun, mga 1-ish na akong nandun. 1 PM, ganun. Or mahigit. Basta ganun. By 1:30, so, ang mga sold out na, yung lahat ng keyring sold out na. Piket Mitsung Chol, sold out na. Tapos, sino pa ba yung isang, Mingyu ata yung isang piket na sold out na by 1:30. Tapos, trading card sold out na, pati yung shopping bag. Wait lang, tutuloy. Tapos, makikita mo sa yung mga general standing na tickets, meron silang strap. Pag bleachers ka, wala kang strap or kahit anong nakasampay sa katawan mo. Tapos, si ate girl na Chinese, nakastrap siya, pero hindi siya ganun gagaling mag-English. Bago siya mapunta dun sa pila na yun, ina-explain niya sa amin na gusto niyang bumili ng t-shirt, pero ina-act lang niya. Tapos sabi ko kay kuya doon sa security, gusto po daw niya bumili ng t-shirt. So, ayun, nakapila nga siya sa likod ko. So, siya na yung last. Tapos, nag-a-announce na ngayon doon, habang nakapila kami sa merch booth, nag-a-announce na by 2:30, ilalock na nila yung sa PH Arena ng mga general standing. So, ang mindset ko, ay baka hindi niya naiintindihan, or baka hindi siya aware na may ganon. So, in-explain ko sa kanya na nag-a-announce sila, by 2:30, kailangan nakapasok na lahat, ganyan-ganyan. Kasi in-explain niya sa akin na, pinakita niya sa akin yung strap niya. Sabi niya, yung strap niya is may queuing na 1,000 plus. So, parang ina-explain niya is, malayo pa yung queuing niya. So, kahit hindi pa siya pumasok dun sa loob ng PH Arena, kahit dinedeadline na sila ng Applewood. Tapos, yun din daw yung nangyari sa kanya kahapon. So, okay, nangyari na pala sa kanya kahapon. So, goods lang. Tapos, eventually nun, nakabili na kami malapit na kami sa pila malapit na kami dun sa merch booth mismo kung saan kami bibili. Biglang nagkagulo na naman yung mga staff kasi parang sabi nila, wala na daw cut-off, umalis na kayo dyan, huwag nyo nang bantayan. Kung sino yung mga gusto pumila na. Kaso naging dilemma ng dalawang staff na nakasunod sa amin is, paano yung mga naunang pinaalis nila sa pila kasi nga cut-off na. So yun yung isa rin naging problema nila. Kulang sila sa communication lahat. So eventually, wala na naging cut-off sa merch booth, tas anyone pwede nang pumila. Then nung malapit na rin kami sa merch booth ni ate girl, binigyan niya ako nito. Ito ang cute-cute niya. Mirror siya. Si Kimja. Ayan, mirror siya. Binigay niya sa akin. Mukhang one bias siya. Kasi yung isa niyang ganito is yung kay Wonu. Tapos, ang natanggap kong, tapos ito pala, ang binili ko sa merch booth ay yung t-shirt ng pinsan ko. Ayan. 119 yung price niya. Hindi ako bumili kasi okay lang. Hindi ako mahilig sa t-shirt. Tapos, ang binili ko is si Songkwan na Picket fan, tsaka si Juni. Actually, bago pa ang lahat, hindi talaga dapat Picket fan yung bibilhin ko. Kasi napag-usapan namin ni Bea, ang gusto namin bilhin is yung Karat keyring. Kaso nga, nung nandun na, sold out na nga yung mga keyring, sold out na yung ganito, ganyan. So, natitira na lang is yung mga Picket fan. Akala ko mabibili ko pa si Jonghan kasi nung 1:30 nga, available pa si Jonghan. Pagdating na namin doon sa harapan, ang mga available na lang, si Wonu Dino, Songkwan, Jun, Uji, sino pa ba? Parang anim yun eh. Basta yun. Pero, may nakita ko dun sa baba, na parang sabi, meron daw, lucky draw. Yung drawing niya, Picket din. Sabi ko, tinanong ko yung nasa harapan, anong pinagkaiba ng lucky draw sa Picket fan? Kasi pareho lang sila ng drawing, ganyan. Tapos sabi nung katabi ko, nung nasa harapan, kasi hindi ko din alam. Sabi niya baka hindi mo lang malalaman kung sino yung mapipili mo, pero Picket siya, gano'n. So technically, ang mindset ko, so dagdag 100 pag namili ka ng member, ganyan. So doon na lang ako bibili ng bibili ko lang ng lucky draw. Total kami, para sa amin naman ni Bea na yung binibili ko kasi nga, nakapila pa siya.
Pero sa ako kikwento yun after itong picket. So, di punta ko dun na sa hindi siya teller, sa cashier. Sabi ko sa kanya, ate, ganyan. Sabi niya, keyring po meron pa. Sabi niya, wala na. Tapos, sabi ko, ate, ano po yung lucky draw? Ano pong itsura? So, pinakita niya sa akin, para siyang bag ng trading card. Sobrang liit na picket. Picket fan siya, pero small version. Parang dito lang siguro siya kaliit. Sabi ko, para sa 500 yun. Hindi mag-picket fan na lang kami. So, para may thrill. Kasi wala na eh. Ang gusto ko mabili sana si Jonghan. Tapos, may baka sakali ako kung meron pang si Chol. Pero talagang sold out nga si Chol. Unang-una daw na sold out yun eh. Tapos, yung isa naman, si Bea, ang bet niya si Gyu. Hindi siya chat kasi message ko si Bea. Sabi ko, paano wala na si Gyu? Bibili ka pa ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, sayang, tibili tayo. Gak ako ganun. Kasi, magkano lang eh. Tapos, sabi niya, sige na nga, bili na. Sabi niya ganun. Akala ko nga una, is yung lucky draw, ganito rin kalaki. Kasi kung mag-lucky draw na lang tayo, para kako may surprise, ganyan. Para may thrill. Hindi, paglapit ko nga, hindi nga naman kasi ganito yung lucky draw. So sabi ko, ako na nag-decide. Sabi ko, sige na, picket fan na lang. Hindi, sabi ko dun sa ate girl, ikaw na lang, sabi ko, ate, ikaw na lang pumili ng ng sinong member. Surprise mo na lang ako, kakong ganun. Sabi niya, bakit ako mamimili? Sabi ko, hindi ate, para masaya. Sabi ko, ganun. Parang lucky draw, kakong ganun. Sige, gusto mo bias ko? Sabi ko, sige ate, bias mo na lang. Sabi dun sa lalaki, sige, pakikuha nga si Songkwon, pati si Jun. So yun, si Songkwon tsaka si Jun yung nakuha sa akin. Kinuha niya, para sa amin. Di ba, June magnet na nga ako. Di minessage ko si Bea. Sabi ko, June tsaka Songkwon nakuha ko. Sabi ko, sinong gusto mo? Sabi niya, sino naman okay lang. Sabi ko, makokotan ako kay June. Sa'yo na lang si June. Sa akin na si Songkwon. Kaya, ayun. Kaya si Songkwon niya sa akin. So, ito naman, nandito is pang cover yan ng flashlight. Kasi, birthday ni Songkwon. Parang orange ocean. Pero, hindi siya super duper successful. Pero, natuwa naman si Songkwon kasi kinantahan siya ng happy birthday. Tapos, yun nakita naman din niya yung orange. Tapos, aside dito, ang nakuha ko lang sa buong concert experience ko this time is ito, Jongchol na banner. Itong concert na napunta ko, sobrang onti na nakuha kong freebie. Or late lang ako, or talagang wala lang ako masyado nakasalubong na namigay. Tapos nang pauwi na, pababa na ako ng hagdan. Nag-text na ako kay Bea. Tapos, kinalabit ako ni ate girl, nakasabay ko bumaba ng hagdan. Sabi niya, ate, sa'yo na lang to. Tapos, binigyan niya ako ng bracelet, ayan. Tapos, ang initials ng bracelet, JWW, John Wono. So, ayan. So, tatlo lang yung technically parang nakuha kong freebie na yung concert na to. Ayan. Kumpara sa FTB, last January, 2024, grabe, ang dami kong nakuhang anik-anik noon, mga photocard. Parang may official pang ako ng photocard, pati keyring. May official pa ako nakuha ng photocard, tapos may keyring pa na Songchol. So, this time mo lang ganun. So, ngayon, punta na tayo sa concert. So, eto na. Sa na muna, queuing pala. Queuing papasok ng arena. So, mga alas 5 na, wait lang. So, pumila pala ako ng merch booth ng 1, na-secure ko yung items ng mga alas 3 or more. So, ayun. Ganun katagal, guys. Ganun katagal yung pila. Pero yun na. So, after na nabili ko na, si Bea naman, naging problema niya. Nalate lang siya sa akin ng ilang minuto dumating sa arena. Pagdating niya doon, grabe na daw yung pila doon sa security. So, doon pa lang nakapila na. Tapos, pagdating sa ticket verification, pila na naman. Tapos, wala na nung banner na heart. So, wala na silang ganon. Next naman, pagdating sa karat zone, doon naman sila bumilis kasi wala nang pila sa karat zone dahil nakuhold na yung pila doon pa lang sa security sa labas at saka ticket verification. So, ang tagal ni Bea sa labas ng arena, technically. Wala pa totally siya. Hindi pa siya tapos sa security and sa ticket, pero ang tagal-tagal na doon sa labas. So, natapos ko na lahat tong pagbili ko ng merch. Saka lang talaga rin siya halos nakarating. So, after nun, tumambay na lang muna kami. Tapos, syempre, naghanap kami makakain. Ganyan, nakakain pa nga kami bago kami pumila talaga ng pa-bleachers. So, ngayon, nagka-issue na kasi parang mga 5 na, mga 5:30 ganyan. Wala pa 5:30. Siguro mga 5:10. Hindi pa tapos pumasok yung mga standing. Di ba nakatambay silang lahat sa PH Arena. So, from PH Arena, tatawid sila papunta ng Philippine Stadium. So, ang problema nun, ang tagal hindi sila parang hindi natatapos yung standing sa pagpasok nila sa PH Arena. So, kasi sila inuuna bago yung bleachers. So, anong nangyari? Halos anong oras na rin kami na mga bleachers nakapasok sa PH, sa stadium. Kasi, tinapos na muna yung standing. Siguro mga 5:45, saka kami as in nakapasok na sa loob. Parang ganun. As in, ang tagal. Pero mga 6:10, tanda ko, nakaupo naman ako sa bleachers, ganyan. Simula nung pinapasok nila yung bleachers, naging okay na. Kasi parang kanya-kanya dahil nga may seat, designated seat ka naman. Wala namang ganun ka-problema sa bleachers. So, ayun. So, masaya naman yung naging concert experience. So, concert experience na.
So, concert experience. Sa concert experience natin, syempre wala si Jonghan, nasa military, si Jun naman nasa China. So, sila lang naman dalawang member na wala. So, si Songchol, present na siya this time. And based naman sa galaw niya, mukhang ayos naman yung tuhod niya. Nakakapraning lang kasi parang, girl, yung tuhod mo. Pero okay lang siya. Tapos, sobrang nasistress ako kay Songchol kasi, hindi siya pupunta sa side namin. So, kung point of view niya, nasa right side niya kami, hindi siya pupunta, tapos nag-cart sila. So, no first day, walang cart kasi nagkaroon ng technical issues daw. Unsafe daw, kaya hindi nila tinuloy. Pero this time, natuloy nila yung cart. Ang problema naman, si Songchol nakatalikod. Humarap siya kung kailan palagpas na siya sa amin. Yun lang naman yung naging issue ko. Yun. So, hanggang ngayon, inisip ko rin, nakita ko naman yung mukha niya, pero ang bilis mo lang, dumaan ka lang literal, kasi ang tagal mong nakatalikod. Tapos, during encore, hindi siya pumupunta sa side namin, Hindi ko lang kung pumunta rin siya sa extended stage. Extended stage. Basta yung last extended stage, hindi ko alam kung pumunta rin siya dun sa left side niya, or hindi rin siya pumunta. Pero doon talaga sa right side, hindi talaga siya pumunta. Nasa center lang siya, or nandun siya sa main stage. Pero sige, okay. So, okay lang. Pero grabe si Songchol, Kung ano yung na-feel ko sa kanya nung una ko siya napanood sa bets, ganun pa din. Sobrang, Songchol. Ang daming tumakal ka dito. Kasama na ako doon. Pero like, grabe, Songchol. Ibang-iba si Songchol kanina. Tapos, nagtataas pa yung nung hoodie niya, tinatanggal niya isang sa arms niya na cover. Tapos, inaangat niya, pinapakita yung braso, tail. Songchol, kaya mo pa ba? Kasi kami hindi na namin kaya. Pero yun, Songchol talaga, grabe. Grabe stage presence. Grabe yung kapugian, my God. So, next member, si Shua. Si Shua naman, well, very baby girl. Very cutesy. Pero ang lakas din ang dating ni Shua ngayong concert na to. Tapos, ang cutie-cutie niya. Masaya siya mag-perform. Siyempre, mas madali siyang intindihin kasi nag-i-English siya compared sa iba. Pero this time, maano sila sa Filipino. Talagang tiyatry nilang mag-Filipino. So, next naman ay... Pero makulit si Shua kanina. Sobrang ang saya niya. Next naman ay Shua, Jun, Hoshi. Si Hoshi, grabe, ang ligalig, Hindi siya sumaludo this time, pero grabe yung energy na. Pumuputok yung energy ni Hoshi. Parang hindi ko siya mapapantayan. Kasi yung mga ment niya paulit talagang... Pangkulit lang talaga. Kasi nagiging comedy na nga Sobrang laro. Next, Hoshi Wonno. So, si Wonno naman, sobrang smiley niya today. Mukhang masaya siya. Alam mo yun, parang, Wonno, ang cute-cute mo. Cute si Wonno throughout the concert. Very cute siya. Kasi nung nakita ko siya nung sa FTV, hindi cute yun, As in, rar. Ganun siya. Tapos ngayon, very cute si Wonno, tapos naka-glasses siya, ganyan. Or dahil sa gupit niya rin siguro. Or tsaka sa hairstyle niya. Pero very smiley siya. Then next naman ay si Uji. Si Uji naman, hindi ko alam pero feeling ko init na init siya. Parang masama yung pakiramdam niya. Kasi, tahimik naman siya usually sa concert. Pero mas tahimik siya this time. Alam kung pagod talaga na siya. Kasi mainit talaga. Like, naawa talaga ako sa... Kahit yung mga nasa standing bin, naawa ako. Feeling ko, ang daming mahihimatay sa ganung kainit kanina. Pero yun. Si Uji, maputi siya, diba? Tapos parang namumutla pa siya kanina. Pero yun, eventually, nung patapos naman yung encore, yung concert, medyo naging okay-okay na yung itsura niya. So, feeling ko medyo naka-recover na. Or dahil lumamig-lamig na rin kahit papano yung lugar. So, next naman ay si Mingyu. Hindi na ako sigurado sa pagkasunod-sunod. So, si Gyu naman, pogi pa din. Pero clean cut na ngayon si Gyu. Very, very Fonz. Kilala niyo ba si Fonz? Si Fonz yung sa TikTok. Pero yun. So, clean cut si Gyu ngayon. Yun yung bagay sa kanya pag clean cut siya. Siyempre, tamang pakita lang siya ng biceps niya. Ganyan. So, yun. Very, very pogi pa rin si Gyu. Malakas talaga yung charisma niya. Ang ganda ng kulay pa rin talaga niya, Moreno. Next naman ay si D8. So, si D8 naman, ang ganda ng hairstyle niya, very Chinese yung hairstyle. Sobrang hindi ko alam kung ang racist ng dating na yun. Pero, para siyang may mapapalabas sa Chinese drama, ganyan yung hairstyle niya. Sobrang pogi ni Hao kanina. Tapos, grabe rin yung performance niya. Saludo talaga ako kay Hao. Tapos, next naman ay si DK. Si DK, syempre, vocal talaga, solid. Yung kumanta na sila doon ng vocal unit, wala na, pwede ka nang humimlay. Nakatulala na nga lang ako, Pero grabe, solid yun. Si DK. Ang lakas din ang dating niya ngayong concert na to. Next naman ay si DK, si Vernon. Sungkwan. Si Sungkwan, syempre, vocal natin yan. Tapos, dahil birthday niya, very lively siya. Hindi man niya birthday exactly. Pero like, dahil sinaselebrate pa rin ng Carrots yung birthday niya, very lively siya. Tapos nag-solo pa yan ng encore, ganyan, nagsisasayaw siya. Very happy siya. Tapos, most of the time, nakatanggal yung in-ear niya.
para pakinggan yung mga sigaw ng Carrots. Tuwang-tuwa sila sa sigaw ng Carrots actually. Lalo na si Hoshi, grabe. Tuwang-tuwa talaga siya. Dino rin, tuwang-tuwa talaga. Si Wono din. So, ayan. So, next tayo naman ay si Vernon. Si Vernon, alam niyo naman, ang balita, nagpakalbo po siya. Vernon kalbo. Hindi naman super, semi-kalbo lang. Pero like, bagay sa kanya. Siya lang ang kalbo na ganun kabagay, Like, hindi siya nauna pa siya magpagupit sa kaysa magmimilitary, Pero bagay sa kanya. Very pogi. Ang lakas ng dating niya sa... Ever since talaga, si Vernon yung, bias wrecker ko sa concert. Kasi iba si Vernon pag napanood niyo na personally tsaka live. Ewan ko, hindi ko siya nakita ng ganun pag sa online or kahit anong content nila. Pero mafe-feel mo siya ng sobra pag physically mo siya napapanood or live na. So, ayun, kaya laging nakakagulat pa rin pag napapanood ko si Vernon ng live. Next naman ay si Dino, last ang bunso. Lagi niya sinasabi, bunso siya. So, ayun. So, alam niya na yung salitang bunso, which is also maknae or youngest. So, ayun. So, bunso daw siya. Si Dino, grabe rin talaga. Pang Pinas talaga si Dino. Grabe din yung energy niya. Tuwan-tuwa talaga siya, Tapos kanina, hindi ko alam kung ginanon din nila yung sa day 1 na pinakanta nila kami ang pinakanta. Aside dun sa segment na nagbibigay sila na may karaoke moment. Kanina, ang haba nung moment na kami lang yung kumakanta, Parang every suggestion kakantahin, ganyan. Sobrang lala. Pero sobrang saya niya. Tapos, ayun, sobrang cute-cute ni Dino. Sobrang hot din niya. Pero ang pinakatumatak sa akin na member ngayong concert na to is si Vernon, si Songchol, si Dino, tsaka Minghao. Yun yung apat na as in tumatak talaga sa akin. Like, masasabi kong sila yung parang bias wrecker ko ngayong taon. Ngayong concert, ngayong 17 right here. Talagang yun yung silang apat yung parang, oh my God. Yung mapapaganan ka. Pero yun, grabe si Songchol, si Vernon, tsaka si Dina, tsaka si Minghao. Solid sila mag-perform and all. Lahat naman sila solid, pero like, yung overall lang na vibe nila today, sila yung as in nag-stand out sa akin. Di ko alam kung ganun din yung opinion ng iba, pero yun talaga yung apat na nag-stand out sa akin. Aside siguro factor din yung kay Chol kasi parang last nakita ko sa kanya ng bets, pero same feels talaga yun. Kung paano ko nakita si Chol ng bets, ganun pa rin yung na-feel ko. Yung grabe yung excitement is rare. Pero yun, masaya siya. Actually, masaya yung buong concert. Ang ganda ng fireworks. Ang ganda ng fireworks. Ang ganda rin nung nag-cart kami, second day nag-cart. Mabilis yung cart, sobrang bilis, parang dumadaan lang talaga sila. Tapos isang beses lang silang dumaan. Okay na yun. Kasi like, thankful na kaming nagkaroon ng cart. Tapos medyo mas malapitan namin silang nakita. Tapos, ang saya-saya lang ng concert. Nung bets, medyo malayo din ako, lower box. Hindi VIP seated ba or lower box. Basta nung bets, nandun kami nasa area nung first, kung saan may seated. Yung MOA. So, yung next ko is yung, so, kompleto pa sila ng bets. Nung follow FTB, yun naman yung kulang na sila ng dalawa. Si Songchol, si Jonghan, tapos nag-half day tuloy. Nagkalahating performance lang si Songkwan. Parang after ng unit performances, umalis na siya. So, ang bilis lang rin ni Songkwan nung FTB. Tapos, grabe rin naman yung performance nila, pero grabe rin yung pagod ko nun. Pero yun kasi, nasa barricade. So, medyo mas malapitan ko silang nakikita. Ang pinakamalapit na nanamnam ko talaga yung pagdaan niya, si Wono, tsaka si Mingyu, si Dino rin, tsaka si DK. Yun yung as in totally, andyan talaga sa harapan ko, dumaan na namnam ko yung pagdaan nila. Pero aside sa kanila, yung ibang members, yun na, napapanood ko na sila doon, nang malapitan lang. Tapos yung, ngayon naman, malayo talaga kasi, nasa mid 2 ako. Which is actually, kahit papano, kita ko pa din naman talaga sila. Pero like, yung lapit, hindi na ganon. Kung gusto nyo nang malapitan talagang mag-1 kayo. Premium 1, center 1, mid 1, ganyan. Or mag-standing kayo. Pero naranasan ko na yung standing sa PH Arena. Hindi ko na po ulit siya. PH Arena, PH Stadium. Hindi ko na ulit siya kakayanin kung uulitin ko. Kaya nag-seated ako. And ang masasabi ko lang is, iba-iba yung experience ko sa kada concert na yun. Iba-iba yung naging focus ko sa kada concert na yun. Nung bets, syempre, overwhelm ako kasi first time ko sila lahat makikita eh. Hindi ko alam kung sinong titignan ko, sinong papanoorin ko, alam yun. Sobrang overwhelmed. Tapos, nung FTB naman, dahil ang lalapit nila parang nalulunod naman, so hindi ko rin alam kung saan ako titingin kasi parang ang daming nangyayari, sobrang daming nangyayari, hindi ko siya mapanood sa bigger picture. Alam mo yun, parang kung sino yung nasa harapan ko, putol na agad yung point of view ko sa kanan kaliwa. So yun. Next naman, ngayon naman, dahil malayo ako, yun naman, kita ko naman lahat ng nangyayari. Kaso ang problema nga lang, syempre, hindi mo sila physically as in appreciate ng sobra-sobra and pupunta sila sa area nyo sa extended. Sa area ko kasi mas malapit extended stage, yung last extended stage, tsaka yung cart. So, yun, thankful ako na may cart tsaka yung may extended stage kasi mas
nakikita ko yung features nila doon. And mas nakita ko rin si Songchol this time. Kasi sila, Mingyu, sila Wano nga, okay na ako, yun na kasi nanamnam ko na yung last time eh. So actually silang lahat naman nanamnam ko naman, na maliban lang kay Songchol. So ngayong 17 right here, mas parang focus akong mapanood si Songchol, parang ganun. Kaya, halos siguro lahat ng point of view ko, puro, oh my god, Songchol, oh my god, puro Songchol yung bukang bibig ko kasi siya talaga as in, medyo tinutukan ko. Kasi siya nga yung medyo na-miss ko nung FTB. So, ayan. Baka pagbalik din ni Jonghan, nasa kanya lang din yung focus ko. Pero ayan, so far, so good naman yung performances nila. Sobrang saya. Nakakasad yung, sobrang nasad ako dun sa vocal unit na performance. Hindi naman nasad, pero alam mo yung malungkot ako na masaya. Kasi may part dun si Jonghan na hindi nila tinanggal. Kumakanta pa rin si Jonghan. Hindi lang nila sinasabayan. So, ayun, nakakamiss lang si Jonghan. Tapos yung Ima, oh my god, be like, wow, himlay. Alam mo yung tuwan-tuwa ako na tumugtog na yung Ima. Like, sobrang saya. Tapos, ang dami kong grabe yung be. Sobrang rar talaga, be, rar. Ang dami nilang solid performances na alam mo yun, minsan, shucks, ganito pa rin talaga feeling pag nagko-concert ka. Akala ko kasi tapos na ako sa era na yun. Pero, hindi pa pala. Kailangan ko lang pala ma-refresh. Pero yun. So far, so good naman. Masaya-masaya ako sa mga nakukuha ko. So, ayun. Thank you for watching, guys. I hope you enjoyed this commentary about sa 17 Right Here concert dito sa Pinas ng Sunday, January 19, 2025 sa Philippine Sports Stadium. So, ayun. Sana makatulog na ako kasi hindi pa ako nakakatulog. Alam mo yun, pagkadating ko, kumain ako, naligo ako, ang daming nangyayari. Tapos ngayon, nag-commentary pa ako. So, ayun lang. Parang wala naman akong ibang info masishare sa inyo kasi yan lang naman talaga yung totally nangyari sa buong SVT ganaps ko today. So, ayun lang. Bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye.